Magandang umaga po. Ayan, morning. Welcome po sa mga bago. Ayan, tayo po lahat ay tumayo. Ayan, batiin po natin yung mga tabi po natin. Ayan, good morning. So, basahin ko po yung awit 98. Sabi po dito, si Yahweh ang hari ng buong mundo. Kumanta ng bagong awit at kay Yahweh ay ialay, pagkat mga ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at kabanalan niyang taglay, walang hirap na natamo itong hangad na tagumpay. Ang tagumpay ni Yahweh na siya rin ang naghayag, sa harap ng mga bansay na hayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay nahayag. Magkaingay sa galak, na may galak, lahat ng nasa daigdig. Si Yahweh ay buong galak na purihin sa pag-awit. Sa saliw ng mga lira, kayong lahat ay umawit, at si Yahweh ay purihin sa ating mga tugtugin. Tugtugin din ang trompeta, nakasaliw ang tambuli, magkaingay sa harapan ni Yahweh na ating hari. Mag-ingay ka, karagatan, at lahat na lumalangoy. Umawit ang buong mundo at lahat ng naroon. Umugong sa palakpakan pati yaong karagatan, umawit ding nagagalak ang lahat ng mga kabundukan. Si Yahweh ay dumarating, maghahari sa daigdig, taglay niya ay katarungan at paghatol na matuwid. Amen. Yan, katulad po nung awit na aking binasa. Diba? Patuloy po nating papurihan ang ating Panginoon sa kanyang katapatan, sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang ginawa, especially dun sa pagliligtas na ginawa niya. Diba? Hindi lang sa Israel, kundi sa atin, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Na-declare po natin na ang ating Diyos ay tapat at sapat at siya ay kasama natin sa umagang ito. Kasama ko ang Diyos, ako'y di iwan ipagbabayaan.
pinakamalakas. Tunay nga sa iyo, Panginoon, yung pinakamalakas at pinakamataas ang papuri at pagsamba, Panginoon. At patuloy nga, Lord, sa umagang ito, Lord, lumalapit kami sa iyo, Panginoon. Dinideclare, Panginoon, yung aming pagtitiwala sa iyo, Lord. Na tanging ikaw lamang, Panginoon, yung namin. Pwede naming asahan, Panginoon, yung aming tanging sandigan, O God. Yes, Jesus. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Kalakasan ko'y nanggagaling sa iyo. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Kalakasan ko'y nanggagaling sa iyo. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoon.
declare po natin yung truth na to. Ako'y nagtitiwala sa'yo dahil ikaw, Panginoon. Kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo, sa'yo lamang, Panginoon. Wala, nagtitiwala, tanging sandigan ko. Salita mo ang tanging sandigan ko. Salita mo ang tanging sandigan ko. Lumalapit, nagsusumamo, ninanais banal na presensya mo. Inaasam na ika'y maranasan. O Diyos, puso ko'y katat mo'y lumalapit. Nagsusumamo, ninanais banal na presensya mo. Inaasam na ika'y maranasan. O Diyos, puso ko'y katakuin. Ang pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko'y kailan may di nagkulang. Ako'y namamangha sa'yo. Kadakilaan, itatanghal kita. O Diyos, ikaw lamang. Kahanga-hanga ang iyong katapatan. Ang kabutihan mo ay walang hanggan. Ikaw, Jesus, ang matibay na sandigan. Hindi ako bibiguin kailan pa man.
Diyos at dakila sa lahat, salamat Panginoon sa iyong kabutihan. Tunay nga Panginoon, sapat ka sa lahat, Panginoon, na aming pangangailangan, Panginoon. Sapat ang iyong biyaya, Panginoon. Sapat ang iyong habag, Panginoon. Sapat ang iyong pag-ibig, Panginoon, upang kami abutin mo, Panginoon, mula sa langit. Panginoon, padala yung bugtong na anak na si Jesus upang kami, Panginoon, ay maabot mo, Panginoon, at aming kasalanan ay malinis, Panginoon, sa pamamagitan ng dugo ni Kristo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Lord, salamat Panginoon dahil kahit kailan di ka nagkulang, Panginoon. Tunay kang tapat, Panginoon. Kahit na Panginoon sa mga panahon na parang kami ay kapos, Panginoon. Sabi nga ni Pablo, Panginoon, natutunan niya, Lord, kung paano maging kontento, Panginoon. Lord, dahil sa lakas na binibigay ni Kristo, Panginoon, sa amin. Ano man ang aming kalalagayan, Panginoon, ikaw ang aming sandigan. Ikaw ang aming takbuhan, Panginoon. At alam po namin na hindi mo kami papabayaan, Panginoon. Dahil sa gitna ng kaguluhan, ang iyong kapayapaan, Panginoon, ang siyang nagbibigay sa amin ng pag-asa, Panginoon, na kami, Panginoon, ay magtatagumpay, Panginoon, mula sa lahat ng bagay, Panginoon, na kinakaharap namin sa buhay. Kaya nga, Panginoon, patuloy mong samahan ang bawat isa, Panginoon. Ano man ang aming pinagdaraanan, Panginoon, patuloy mong paranas, Panginoon, ng iyong pag-ibig at ng iyong kapangyarihan, Panginoon. At patuloy mong paalala sa amin, Panginoon, na ikaw ang Diyos, Panginoon, na nangako na lagi kang nariyan, Panginoon. Sa anumang sitwasyon sa aming buhay, patuloy nga, Panginoon, ang pangalan mo pa rin ang mataas sa aming mga buhay, Panginoon. Na kami ay lumakad pa rin, Panginoon, ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Sa kabila ng mga compromises, Panginoon, sa mundong ito, Panginoon, sa mga temptations, Panginoon, sa mga bagay na umaakit sa amin upang gumawa ng hindi karapat-dapat sa iyong harapan, Panginoon. Patuloy mo kaming samahan, Panginoon, turuan na manalig, Panginoon, at manahan sa kapayapaan, sa kapangingahan, Panginoon, at pag-ibig, Panginoon, na nagmumula sa iyo. Na wala kaming matatagpuan sa mundong ito, Panginoon, na kukumpleto, Panginoon, sa amin maliban sa iyo, Panginoon. And Lord, anumang aming dalangin, Panginoon, anumang inilalapit ng aming mga puso, Panginoon, sa iyo, financial man, Panginoon, sa trabaho, sa eskwela, Panginoon, sa relationships, Panginoon, o sa kalusugan, Panginoon, alam po namin, Lord, na nadidinig mo. Alam mo, Panginoon, ang laman ng aming puso, Panginoon. Alam mo ang mga bagay na iniiyak namin, Panginoon, sa iyo. Mga bagay, Panginoon, na laman ng aming puso, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na alam mo ito at narinig mo, nakikita mo ang bawat luha, Panginoon, na tumutulo sa aming mga mata, Panginoon. At alam po namin, Lord, ay ikaw'y tutugon ayon sa iyong kalooban, sa iyong plano, Panginoon. Matutulang kami magtiwala, Panginoon, sa iyong timing, Panginoon, sa tamang panahon, Panginoon, ng katuguran. Dahil alam po namin, Lord, ikaw ang Diyos na tumutugon sa panalangin. Alam namin, Panginoon, ikaw ang Diyos, Panginoon, na nakakarinig ng dalangin ng bawat anak mo, Panginoon, at walang ni isa, Panginoon, na lalampas, Panginoon, at maranasan namin, Panginoon, ng katuparan ayon sa iyong plano, Panginoon, ayon sa iyong kalooban, Lord. Kaya tuluan mo kami magtiwala, Panginoon, at patuloy na manalangin, Panginoon, at patuloy, Panginoon, na manahan sa iyong makapalad, Panginoon, dahil ikaw may hawak ng aming buhay, Panginoon. At hindi kami ang nakakapit sa iyo, Panginoon, kundi ikaw, Panginoon, ang may hawak ng aming buhay, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa mga patuloy na nangyayari sa aming kapaligiran. Lord, dalangin namin, Panginoon, patuloy na ikaw ang Diyos, Panginoon, na mataas. Lord, paalala mo sa amin, Panginoon, na ikaw nga may kontrol sa lahat ng bagay, Panginoon, anumang kaguluhan na aming marinig sa aming paligid, Panginoon. Alam po namin, Lord, na ikaw ay napagtagumpayan mo na ang mundong ito, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Alam po namin, Lord, na ikaw ang kikilos sa buhay ng bawat isa. At patuloy mo kaming gagamitin, Panginoon, ang buhay ng bawat isa, Panginoon, upang abutin pa ang iba, Lord. Maraming salamat, pinagkakatiwala namin sa iyo, Panginoon, ang kabuuan ng gawain ito. Sa pangalan ni Jesus, ito pa amin dalangin. Amen. Amen. Salamat sa Panginoon. Muli, Panginoon,
dalahin ko, Diyos natin, natas ko po ang aming mga bawat isa sa amin, Diyos, na sa aming pagbibigay na meron pong kasiyahan sa aming mga puso, hindi napipilitan lamang. Sabi nga sa kanya, dahil sa ating pagbibigay na mayroong kasayahan sa ating mga puso, mahal tayo ng Panginoon Jesus dahil yun ang nais niya sa kanyang mga anak. Kaya Lord, we pray na kapo mag-bless about isa sa amin na nandirito sa aming pagbibigay sa inyo. Muli, maraming salamat dahil alam namin, Panginoon, na ito ay paggamit para sa iyong gawin. Muli, salamat sa Panginoon. Amen. Pakipos. So, yun. Tayo pong lahat ay tumayo para po sa ating ah, pagbasa ng creed. Basahin po natin na sabay-sabay. Okay, makakapo na po ang bawat isa. Okay. Google, keep. Okay, so musta po ang inyong isang linggo? Okay. So, ayan, kumusta po? Welcome po sa mga ating pong mga bagong dating, bagong bisita. Yan, bagong dating, you know. Late. Di ba? Mga first times sa ating gawain. So, yan. May tubig. Tubig. Okay. So, yan. So, patuloy pa rin po yung ating message. O series pala. Yan. Sino nagugutom na? Gutom na. Katatlong tinapay na ako, nagugutom pa rin ako. May isang upuan pa, o pwede pa. Kanina yan? May nakaupo ba dyan? See? Ako po yung bag. Kalunungin nyo na yung bag. Yan, thank you. Yan, para pag may dumating. Yan. So, pag-usapan po natin, New Year, New Life in Christ, bagong buhay. Wala na yung dati. Tayo'y bago na. So, and then last week, pinag-usapan po natin New Year's resolution. Life, being a Christian is more than just self-improvement. Diba? Hindi lang tayo mas bumabait, nababawasan ng kasalanan. So, tayo po ay bago na. So, hindi lang resolution, kundi a life changed by Christ. Diba? So, sa Sunday, pag-usapan po natin transition ng January, ng New Year, patungo sa February. Diba? So, new covenant and a new love. Diba? So, pero ngayon, pag-usapan po natin, bagong luma. Bagong luma. Meron bang bagong luma?
So sa love, mapag-uusapan yan eh. Yeah, a new command I give to you. Diba? Hindi siya bago. Yeah, pero sinabi ni Jesus new. Diba? To love one another. Pero hindi siya bago kasi 'di ba? Sabi ng Bible, love one another, 'di ba? Love your neighbor, 'di ba? So, ah sa Lord, sa Panginoon ay um, hindi lahat ay 100% na bago. Okay. So sometimes God renews yung mga dati and God reminds us do sa mga dati niyang pangako. So bakit? Because God remembers His covenant. So ano ba yung covenant? So yung covenant, katulad na banggit ko last week, anong tawag doon? Nabdaanan ko ng konti. Pag sinabi natin covenant, ito ay technically kasunduan. Diba? Kontrata between two parties. Diba? So kung nakakita na kayo ng kontrata, diba? So, uso ngayon mga kontraktor. Diba? No, honestly, diba? So pag contractor, may kontrata. Ibig sabihin may expected na resulta. Pag merong isa doon sa both side ng party na gumawa ng contract, di ba? So, pag merong isa na lumabag doon sa terms ng contract, merong punishment based doon sa stipulation ng contract, di ba? So, for example, ang kontrata, kaya nga yung usapin ng namamakyaw sa trabaho, di ba? Pag pinakontrata mo, actually pag hindi tama yung gawa, 'di ba? So pwede mo siyang habulin eh, 'di ba? Kaya lang naging pangit kasi yung sistema ng kontrata dito sa Pilipinas eh, 'di ba? Yung sa pakyawan di ba? Sa pakyawan kontrata 'yun eh, 'di ba? So hindi mo siya babayaran ng arawan. Pero 'yun, meron deliverables na kailangan niya ma-meet na requirement. For example, paggawa ka ng bahay, ng kontrata ka, kumuha ka ng contractor sa bahay mo. Ang pinagawa mo 2-story na mayroong rooftop, 3 bedrooms, 4 bedrooms, 2 toilet and bath, 2 CR, 'di ba? Tapos open space ang kitchen at ang sala, living area, 'di ba? So ganda ng bahay mo, 2 story, ganda ng plano, 'di ba? Nung nakita mo yung bahay, 'di ba? Walang rooftop. 'Di ba? Ginawang bubong, niyero. So, na-meet ba yung terms ng contract? Hindi. Anong gagawin? Diba? So, babaguhin. Sinong magkagastos? Yung contractor. Bakit? Siya yung nag-break doon sa terms eh. Diba? Hindi na yung nagpagawa. Yung contractor na kasi ang pangako niya, sige, gagawin ko yan. Diba? So, dahil expected sa'yo na gawin mo, at kailangan ibigay mo yun. Diba? Pag hindi mo nagawa, malugi ka kung malulugi ka, pero dapat mo ma-provide. Diba? Yung iyong terms. Diba? Paano kung ginawa yung bahay? Ganun-ganun nga kung ano yung pinag-usapan nyo. Tapos biglang sabi nung nagpapagawa ng bahay, ay, ang budget nyo 5 million. Diba? Kulang pala yung pera ko ng ng 1 million. Parang kagabi, nag-monopoly kami. Diba? Taob lahat. Yung isa, maraming property, walang pera. Ako, maraming pera. Sino ba? Si Peng, maraming pera, walang property. Di ba? Di ba? Siyempre, mananalo yung may property. Pag may property ka, kahit wala kang pera, talagang iba. Di ba? So, what if kulang yung pera mo? Sasabihin mo, ay kulang ng 1 million. Pasensya na, sorry ah. Pwede ba yon? Hindi. Pwede kang i-demanda, di ba? Kasi na-break mo yung terms ng contract. So same thing pag sinabi sa Bible na covenant. Pero ang kaibahan, yung kontrata is between man and God. Di ba? Pero ang mas kaibahan sa kontrata ng tao, doon sa kontrata natin kay Lord, ang covenant, ay ito. Sa contract, sa covenant, ang actor at ang fulfiller, si Lord. Siya lang. So tingnan natin yung istorya sa Genesis chapter 8:21 at sa Genesis chapter 9. Ito yung istorya ng sino nakaalam? Arko ni Noah. So
sa time ng mula kay Adan at kay Eva, nagkaroon sila ng anak, dumami ang mga tao sa mundo. Pagdating sa Genesis chapter 8, so ang tao madami pero ang kasamaan ng tao ay ano, palala ng palala. Hanggang wala nang matuwid, 'di ba? Wala nang sumasampalataya sa Lord maliban kay Noah, kay Noe. Kaya ang sabi ni Lord, wawasakin ko ang daigdig. Uulan ng 40 araw, babaha, 'di ba? At ang pamilya mo, Noe, ay yung aking liligtas, 'di ba? So gumawa ka ng arko. Tatawanan siya ng mga tao, 'di ba? Gumagawa siya ng arko sa bundok. At nung panahon na 'yon, pinaniniwalaan na wala pang mga flood control projects na kailangan. Kasi hindi sila nakakaranas ng baha. Actually, there's a belief na during that time, hindi pa nila naranasan ng tinatawag na ulan. Diba? Alam nila yung tubig nasa ilog, nasa dagat. Pero walang ulan na nanggagaling-galing sa langit. Diba? Iba pa yung composition ng lupa. Mataba pa siya. Diba? So, yung natural na hangin, 'di ba? Yung oxygen content ng hangin ay napakataas, napakalinis. Pero kontra ng kontra doon sa puso ng mga tao na sobrang sasama. So anong nangyari? After 120 years, na ginawa ni Noe yung arko, 'di ba? At the same time nagpi-preach pa siya. Si Noe kasama yung kanyang asawa at yung kanyang 3 anak. At yung asawa ng kanyang 3 anak, ginawa yung arko. At pagkatapos ng 120 years, ang sabi ni Lord, sumakay ka, ang iyong pamilya, sakay mo yung mga gantong hayop, may pares, may marami. Hindi puro pares lang yun ha. Yung iba pares lang. Di ba? Pero yung iba, multiple pairs, depende sa kung anong klaseng hayop. Sinakay sa arko. Siyempre, hindi na nagsakay doon ng isda, no? Hindi na nagsakay ng isda doon, di ba? Siyempre, nasa tubig naman, babaha naman eh. Okay. Di ba? Ba't walang aquarium? Paano yung mga isda? Bumaha. Problema ba? Hindi na problema ng isda yun, di ba? Totoo nga sila doon. Di ba? So, ang nangyari, after that, nang sinarado na ni Lord, take note, nung sinarado ni Lord yung arko, nakapasok na lahat. Si Lord ang nagsara noong pinto ng arko. At si Lord yung nagselyo. Umulan ng 40 araw at 40 gabi. Bumukas sa lupa o nagbukal sa lupa, nagbalog yung tubig, di ba? So ang sabi doon, waters from above and waters from below, di ba? At pagkatapos noon, napuno ng tubig ang buong sanlibutan. Pagkatapos, lutang-lutang sila, di ba? So, and then tapos na yung ulan, unti-unti, kumakati na yung tubig. Kumakati, hindi nakakati. Mababa na yung tubig, di ba? Nagsasubside na lahat. Pagkatapos, anong ginawa ni Noe? Palipad siya ng crow. Di ba? Hindi bumalik. O, ibig sabihin, wala pang lupa. Napagod na yung crow. Dive na siya sa tubig. Di ba? Kawawang crow. Di ba? Yung tusan lang. Di ba? And then after ilang panahon, anong ginawa ni Noe? Nagpalipad naman siya ng kalapati. Di ba? Bumalik yung kalapati, meron bibit-bit na dahon ng olibo. Di ba? Ibig sabihin may dahon na. Ibig sabihin ibig sabihin meron ng puno. May tumutubo na. Di ba? Ibig sabihin, pag may puno, may lupa. Ibig sabihin, pwede na silang landfall. Di ba? Pagkatapos, bumaba yung tubig and then sila ay nagdumaong na sa lupa. And then sa verse 21, ang sabi doon, sila ay nagkaroon ng alay. Di ba? So, ang ginawa ni Noe, pagkatapos nilang lumabas ng arko, ang unang ginawa nila, sila ay nag-alay sa Panginoon. At anong sabi doon? Nang maamoy ni Yahweh ang mabangong samyo nito, sinabi niya sa sarili,
Hindi ko na susumpain ng lupa dahil sa gawa ng tao, bagamat alam kong masama ang kanyang isipan mula sa kanyang kabaataan. Hindi ko na lilipuling muli ang anumang may buhay kagaya ng ginawa ko ngayon. And then sa 9:16, ang sabi doon, tuwing lilitaw ang baghari, maalala ko ang walang hanggang tipan na ginawa ko sa inyo at sa lahat ng may buhay sa balat ng lupa. So, nangako si Lord, nangako si Yahweh, di ba? So, sa panahon natin ngayon, so kadalasan natin narinig, di ba? Lagi natin sinasabi, new year, new hope, new opportunities, new chances sa buhay, di ba? Mga bagong plano, di ba? Mga bagong habits, ganito gagawin ko, di ba? Ganito gagawin ko, mag-aaral ako ganito, bagong beginnings, di ba? Pero katulad nga na sabi natin last week, after mga ilang linggo, nakalimutan na natin yung ating mga New Year's resolution, di ba? Everything starts going back, di ba? Kung ano nangyari noong 2025. Kasi nga, di ba? Yun tayo eh. Unless we really understand, di ba? Unless we really understand yung change na ginawa sa atin ng Panginoon, we will always fall, di ba? Doon sa dati nating ginagawa, sa dati nating buhay. So sa ngayon, nakita natin dito, nilinis ng Diyos ang lahat, 'di ba? Ang mundo sa kasamaan ng tao. And sa bagong simula ng tao, makikita natin kung paano inalala ng Diyos ang kanyang pangako at kung paano niya muling binago yung covenant na binigay niya sa tao. So una, kailangan natin tandaan ang sabi doon sa verse 21, di ba? Ang tao ay masama. Okay. Ang tao ay masama. Ang tao ay masama. Ang tao ay masama. Sabihin mo sa sarili mo, masama ba ako? Di ba? Lagi natin na, bait ko naman eh. Wala naman ako sinasaktan tao. Di ba? Pero malinaw na sinabi diyan sa 8:21, di ba? Ang sabi doon, bagamat alam kong masama ang kanyang isipan. Di ba? Mula pa sa kanyang kabataan. Pero tandaan natin, God's mercy is always new. Di ba? Ang mercy, ang habag ng Panginoon ay laging bago. Ang nakakatuwa doon, alam ng Diyos na tayo ay makasalanan. Alam ng Diyos yung kasalanan ko. Pero, ang pinakita ng Diyos sa atin ay ano? Grasya. Grace. Okay. Sige, sulat nyo. Ano bang meaning ng mercy? Ng habag? Ano bang ibig sabihin ng grace? O ng biyaya? O ng grasya? Hello? Diba? Ano yung mercy? Mercy, ang ibig sabihin ng mercy o habag ay yung hindi mo matanggap o hindi mo tanggapin yung isang bagay na dapat mong tanggapin. Ano dapat tanggapin natin? Sapagkat ang kabayaran na ng kasalanan ay kamatayan. Diba? So anong dapat nating tanggapin? Death. Yung mercy ay yung hindi mo tanggapin yung punishment na dapat mong matanggap. Diba? Ano ibig sabihin ng grace? Yung matanggap mo naman yung bagay na hindi ka naman karapat dapat. Kung ang mercy, dapat tayong mamatay dahil sa ating kasalanan, pero hindi tayo namatay. Diba? Meaning death, eternal separation mula sa Lord. Ang grasya ay ano? Yung tanggapin natin yung ano? Buhay na walang hanggan kahit hindi tayo karapat dapat. Diba? Pero ang sabi sa sa Genesis 8:21, alam ng Diyos na ang tao ay ano? Makasalanan simula pa nung kanyang kabataan. Diba? Walang excuse. Walang matuwid ni isa. Lahat tayo ay ano? Nagkasala. Diba? Nung nag-alay si Noah ng kanyang alay sa Panginoon, yung sa kanyang sacrifice, naamoy ng Diyos, di ba? Yung kanyang offering,
Di ba? Ang sabi niya, sabi ni Lord, hindi ko nagugunawin, hindi ko nalilipuling muli. Di ba? Yung mga tao. O, hindi ko nasusumpain ang lupa. Hindi ko nalilipulin ang anumang may buhay kagaya ng ginawa ko. Di ba? Even though alam ni Lord na itong mga tao na magmumula kay Noe ay magiging pasaway. Di ba? Pero pinili ng Diyos. Imagine, di ba? Kung ginawa ni Lord, nilunod na lang niya lahat kasama si Noe. Pati yung kanyang asawa at mga anak. Pwede ba? Pwede. Bakit hindi? Sino bang gumawa sa tao? Si Lord. Tapos gumawa na lang siya ng bago. O di kaya pinatamaan na lang niya ng comet, ng meteor, yung Earth. Di ba? O di kaya pinabaksak niya yung buwan sa Earth, tapos nasira. Tapos nalagay siya ng bagong Earth. Pwede, hindi? Pwede. Di ba? Pero hindi niya yung ginawa. Instead, He showed His mercy and grace. Di ba? Hindi ko nasusumpain. Hindi ko nawawasakin. Di ba? Why? Because yung mercy at grace ng Panginoon ay hindi nakabase sa sarili nating gawa. Hindi dahil bumait tayo, kaya bumait si Lord. Hindi dahil bumait si Noe at ang kanyang mga anak, kaya naisipan ni Lord na wag nang wasakin ang mundo. Uli. Hindi. It is because of His own will. Dahil sa kanyang sariling kalooban, kaya sinabi ni Lord na this is the last time nalilipulin ko ang lahat. Di ba? Hindi ko na uli ito gagawin. Ang habag ng Diyos ay hindi nakabase sa tao, ito ay nakabase sa compassion ng Panginoon. So, tanong, di ba? Sabi natin, this year, I will be better. Di ba? Katulad nga sinabi natin last year. Di ba? Be better. Hindi tayo gigising sa umaga at iisipin, paano ko ba gagawin na maging anak ng Diyos? Hindi. Gigising ka ng umaga at sasabihin mo, gagawin ko yung mga bagay na dapat kong gawin dahil ako anak ko ng Diyos. Di ba? We will be better not because we are looking for, naghahanap tayo ng favor mula sa Panginoon. But we will be better. Why? Because God has already given us a new beginning. Diba? Sa bawat umaga pa lang, diba? Gaano karaming tao sa mundo ang natulog na hindi na nagising? Diba? Minsan nang nangyari sa akin yan. Diba? Sabi ko nga doon sa meeting namin kahapon, and alam nyo, diba? So, kung nung time na yon na nagpa-check up kami, dito ako natulog sa bahay. Hindi kami nagpa-check up, dito ako natulog. Di na ako magigising. Diba? Gaano karaming tao sa mundo yung natulog nang di na nagising? Kung wala nang opportunity sa buhay. Diba? Pero meron tayong bagong umaga at kalakip ng bagong umaga, yung bagong pag-asa at yung bagong hope na meron tayo dahil yung habag ng Diyos ay bago rin tuwing umaga. Paano yung kuya? Hindi naman ako gumigising. Sa umaga. Sa umaga ako natutulog. Di ba? So, alam mo na yun. Baliktad ang araw mo. Di gawin mo pagising mo sa gabi. Di ba? Bago ang pag-ibig at habag ng Diyos tuwing gabi. Kung tuwing gabi ka gumigising. Di ba? So, new hope and new mercies. Bagong habag dahil pinili ng Diyos na ipakita sa atin yung kanyang grace. Yung kanyang Tagalogin ng grace eh. Dami kasi pwedeng translation. Biyaya. Biyaya kasi blessing din eh. Di ba? Hindi katulad ng mercy, habag. Mas direct eh. Di ba? Habag, grasya. Grace, grasya. Di ba? Biyaya. Di ba? So yun. Mercy uli. Yung mercy, hindi mo tanggapin yung parusang dapat sa'yo. Grace, tinanggap mo yung isang bagay na hindi ka naman
karapat-dapat. Di ba? Imagine. Di ba? Ganun klase si Lord. And we are always reminded. Di ba? And then, meron tayong bagong pangako. Di ba? Bagong pangako na technically hindi naman bago. Pero it's being renewed in Christ. Di ba? Bakit? Dahil tapat siya sa kanyang mga salita. Pag-usapan natin yan no first Sunday, di ba? Faithful. God is faithful in His words. Tapat siya sa kanyang mga salita. Ang pangako, hindi pala nung last first Sunday yun, nung last Sunday of the year. Promise maker, promise keeper. Di ba? Sino sa inyo mahilig mangako? Magugas ka na. Promise po mamaya pagkatapos. Isang round na lang. Matulog ka na. Diba? Tapusin ko lang to. Inumaga na. Diba? Isang episode na lang. Isang episode na lang. Diba? Nakakabitin. Diba? May research kayo. Diba? O sige, ako na gagawin to. Ako na bahala dyan. Ayan ang research. O nasa yung gawa mo? Ay, nakalimutan ko. Karaming ka ngayon. Di ba? How many promises have we broken sa buong buhay natin? Di ba? Siguro, kung meron sigurong promise, talagang most broken promise sa mundo, magdadahit na ako. Yun siguro yung promise na talagang wasak na wasak yung promise na yun. Diba? Kung yung promise lang, nagsasalita, sasabihin ng promise na yun, tantanan nyo na ako. Wag nyo na akong gamitin. Diba? So, pero sa Lord, diba, yung kanyang promise, it's always fresh. Even if, kung titignan natin, yung pangako ng Diyos, it's been always the same. Throughout yung history ng tao, mula kay Adan at kay Eva, diba? Sa kanyang mga anak, kay Noah, sa mga naging generation after ni Noe. Diba? It's always been the same, yung pangako ng Diyos. Pero kung titingnan natin, it's always new para sa atin. Diba? Kasi connected yan doon sa one, yung mercy ni Lord. Diba? Why? Kasi yung mercy ng Diyos, yung kanyang grace, hindi yan, ang bunga niyan, hindi siya nagbibilang. Hindi niya binibilang yung kasalanan natin. Di ba? We're always, sabi nga, kay Lord, walang second chance. Bakit? Kasi always fresh start. Di ba? Laging fresh start tayo kay Lord. Di ba? Lagi tayong, clean slate, ika nga. Di ba? Malinis lagi yung record natin sa Lord. Kung lalapit tayo sa Kanya, di ba? 1 John chapter 1 verse 9. Diba? Kung tayo nagkasala, lalapit tayo sa Lord at aminin natin sa Kanya ating mga kasalanan, ano sabi doon? Tayo patatawarin at lilinisin sa ating kasamaan sapagkat siya'y tapat at matuwid. So pag malinis ka na, ano ibig sabihin nun? Di back to zero na. Diba? Hindi naman ibig sabihin nun, ay, back to zero pala lagi. So gawa na lang ako ng gawa ng kasalanan. Ganun ba? Hindi naman. Diba? Ibang usapan na yun. Diba? Pero, it's the same forgiveness ng Diyos na nagkukonvict sa atin, di ba? Upang tayo magtiwala sa kanyang salita. Di ba? Yung pagpapatawad sa atin ng Diyos, di ba? Yun din yung same na magdudulot sa atin upang tayo magtiwala sa mga pangako ng Diyos. Na kung kaya tayong patawarin ng Diyos sa kabila ng ating kasalanan at kasamaan, how much more natuparin niya yung mga pangako niya para sa atin. Diba? Bakit? Kasi yung pagpapatawad sa atin ng Diyos, despite alam niya na tayo makasalanan, ibinuhos pa rin niya sa atin yung kanyang habag at yung kanyang biyaya, yung kanyang mercy at yung kanyang grace. That in itself is katuparan ng kanyang pangako, di ba? Yung kanyang pangako na binigay pa lang niya doon pa lang sa Garden of Eden nung si Adan at si Eva ay nagkasala sa Genesis chapter 3 verse 15. 'Di ba? Anong sabi doon? Sabi ni Lord kay Satan, kayo ng babae ay laging mag-aaway, binihimot binhi niya, 'di ba? Ay laging maglalaban,
Diba? Kagatin mo yung kanyang sakong, pero siya yung dudurog sa ulo mo. Diba? Ang tinutukoy doon ay walang iba kundi sino? Si Jesus Christ. Diba? Nung si Jesus ay dumating at binigay yung kanyang buhay, dinurog niya yung kapangyarihan ni Satan. At nung siya ay muling nabuhay, tinalo niya yung kapangyarihan ng kamatayan. At tayo ay nalinis mula sa ating kasalanan. Diba? Dahil binayaran niya yung penalty ng death. We receive mercy, hindi dahil inabswelto lang tayo ni Lord. Kaya hindi natin tinanggap yung parusa. We receive mercy because si Jesus yung nagbayad sa ating kasalanan nang binigay niya yung kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. Diba? Tapat ang salita ng Diyos. Sa Genesis 8:16, balikan natin sabi doon. Diba? So, hindi na niya gagawin ang mga bagay na ito. Diba? Hindi ko nasusumpain ng lupa dahil sa gawa ng tao, kahit na alam ko masama sila. Diba? Hindi ko nalilipuling muli ang anumang may buhay kagaya ng ginawa ko. Diba? God's promise is true. Diba? And then sa Genesis chapter 9 verse 16, but 8:16 yan. Sa 9:16, ang sabi doon, nagbigay siya ng isang remembrance. Okay, eto ang kadalasang namimiss natin. Okay. Para kanino yung baghari, 'di ba? Inisip natin ibinigay niya para sa tao as a remembrance. Pero basahin natin yung sabi sa passage. Tuwing lilitaw ang baghari, maaalala nino? Sino yung nagsasalita? Si Lord. Maalala ko ang walang hanggang tipan na ginawa ko sa inyo at sa lahat ng may buhay sa balat ng lupa. Imagine, okay, before i-claim ng LGBTQ community ang rainbow, diba? Yung rainbow ay symbol ng promise ni Lord. Pero hindi yan para sa tao. Diba? Imagine, kung titingnan natin sabi sa passage, pag tuwing lalabas yung rainbow, sinong mariremind? Si Lord. Makakalamutin ba si Lord kaya kailangan niya ng reminder? Hindi, di ba? Kaya naman tandaan niya ni Lord. Di ba? Pero eto yung sinasabi nun. Tuwing makikita mo yung baghari, no, alam mo na alam ko. Di ba? Hindi reminder yung baghari para sa atin na may covenant si Lord. Ang sabi ng baghari, yung baghari ay reminder sa atin na alam ng Diyos yung kanyang pangako. At tutuparin niya yung kanyang pangako. Kita niyo yung difference? Di ba? Parang the same ba? Hindi eh. Yung baghari, hindi yan pinakita sa atin bilang reminder sa atin na nangako si Lord. Hindi. It's a reminder sa atin na alam ng Diyos yung kanyang pangako. Diba? Why? Because ang pangako salita ng Diyos ay tapat. Tapat siya sa kanyang salita. Diba? So, sinong pumirma ng kontrata? Si Lord. Sinong kailangang i-remind sa contract? Si Lord. Diba? Anong kailangan natin gawin? Diba? Trust. Diba? Magtiwala na ang Diyos hindi niya makakalimutan yung kanyang pangako para sa atin. Hindi tayo yung pumirma ng kontrata. Hindi tayo yung magsusustain sa kontrata. Hindi tayo yung magsesecure sa contract. It's all God. Diba? Lahat yan, si Lord ang gagawa. What if mag-fail ka? Diba? What if magkasala ka? Diba? Ano pangako ng Diyos? Diba? Kung siya ang gagawa, ibig sabihin, pwede pa rin natin pagkatiwala sa Kanya yung ating mga kasalanan, yung ating failures. Diba? Yung ating failures, pwede nating ilapit sa Lord, katulad ng pangako sa 1 John
chapter 1 verse 9. And that is a new promise. Di ba? And again, we are a new creation. Di ba? Kuya Marvin, paulit-ulit message. Pero kailangan minsang isampal ng isampal no? Sabi nga, hammer sa ulo eh. Diba? Kailangan ipukpok piliin nyo. Dalawa lang ang pamili nyo, ipupukpok sa ulo o isasampal sa atin. Parehong masakit. Di ba? Di ba? We always have to be reminded, we are a new creation. Di ba? And that is the fulfillment ng covenant sa pamamagitan ni Jesus Christ. Ang sabi ng 2 Corinthians chapter 5:17, 'di ba? Sa sino mang na kay Kristo, siya ay isa ng bagong nilalang, 'di ba? So yung Greek word na ginamit doon ay yung metamorphe. Kung di ako nagkakamali. Doon galing yung word na metamorphosis. 'Di ba? Kung babalik kayo sa inyong science subject, metamorphosis. 'Di ba? Yung pagbabagong anyo ng isang bagay patungo sa isang bago. 'Di ba? Katulad pinag-usapan natin yung butterfly. Saan nagsimula yung butterfly? Sa uod, 'di ba? Cute ng uod. Sinong gusto ng uod? Si Kim. Weird. May weirdo tayong kasama dito. Mahilig sa uod. Sino kaibigan yan? Kaibigan niyo ba yan? biglang hindi na sumagot, no? 'Di ba? Pero honestly, 'di ba? May mga okay lang masuot. Pero, di ba? Di ba? Pag nakakita uod, di ba? Medyo Pero anong gagawin ng uod? Pagkatapos siyang kumain ng maraming dahon, walang ginawa kundi kumain ng dahon. Pagkatapos, mababalik siya ng cocoon. Pagkatapos, pag ilang linggo, di ba? Anong lalabas mula sa cocoon? Isang magandang butterfly. Di ba? Sinong gusto ng butterfly? O, di ba? Marami na, di ba? So, nagbago na siya. Hindi na siya uod. Di ba? Yung kanyang structure, yung kanyang internal system, yung kanyang diet, yung kanyang lahat, even yung kanyang pag-iisip, hindi na siya uod, hindi na siya gumagapang, hindi na siya kumakain ng dahon. Di ba? Ano nang ginagawa ng butterfly? Lumilipad at ang kanyang kinakain na ay nectar. Di ba? At yung uod, anong ginagawa na? Sinisira yung dahon. Di ba? Si mamang may tanim. Di ba? Lagi niya nilalagyan ng pampatay ng uod. Why? Kasi nasisira yung di ba? Yung halaman. Pero yung butterfly, anong ginagawa? Di ba? Nagpapakalat ng pollen, di ba? Para magkaroon ng di ba? Para mas dumami, di ba? Yung mga bulaklak, yung mga halaman, di ba? So bago na siya, even yung kanyang purpose, yung kanyang structure, lahat sa kanya ibago na. Same thing sa atin bilang sa sino mang in Christ. Those who are in Christ. Kung ikaw ay naki Kristo, isa ka ng bagong nilalang. Wala na yung dati, ikaw ay bago na. You are called for His purpose. Ano yung purpose ng Diyos para sa iyo? To do good works. Gumawa ng mabuti. Hindi para mahalin ka ni Lord, kundi ito yung disenyo sa atin noong una pa man. Di ba? So yung covenant ng Diyos kay Noah, di ba? Nung pinakita niya yung baghari at ang sabi niya, hindi ko nalilipulin ang mundo, di ba? Hindi ko nasusumpain kahit na lang ko masama. Di ba? Side story. Pero related. Alam niyo kung anong ginawa ni Noah pagkatapos neto? Pagkatapos bumuha. Pagkatapos mag-stay ni Noah sa arko at maranasan ang kapangyarihan ng Diyos. Pagkatapos sabihin ng Diyos sa kanya, hindi ko nalulupulin ang tao. Di ba? Anong ginawa ni Noah? Naglasing. Nagtanim muna ng ubas. Ang una niya talagang kinulture ubas. Di ba? Di ba? Siguro sa haba ng panahon, talagang talagang nanginginig siyang uminom ng wine. Di ba? Pagkatapos, nung nakapagtanim ng ubas, nagbunga na yung ubas, nagpasture siya, pagkatapos anong ginawa? Naglasing. Di ba? Sa kanyang kalasingan, nakatulog siya ng hubad. At dahil doon, pati yung dalawang anak niya, ay yung isang anak niya, di ba, ay nagkasala. Di ba? Nung pinagtawanan niya yung kanyang tatay. Di ba? Tinismis pa niya doon sa dalawa niya anak. Di ba? Dinesrespect niya yung kanyang tatay. Di ba? Dalawang kapatid pala. Di ba? So,
Imagine, tama ba yung sinabi ni Lord na alam niya na ang tao makasalanan? Oo. Di ba? Kasi right and then, even yung taong pinagkatiwalaan niya na gawin yung kanyang purpose, ano nangyari? He failed. Di ba? He failed. Hindi natin pwedeng sabihin, hindi ako magka-fail. Hindi natin pwedeng sabihin, ay, hindi ako magkakasala. Di ba? Parang naglagay ka ng bullseye sa likod mo. Di ba? Para kay Satan. Pag sinabi mo, hindi ako magka-fail. Di ba? Tapos yung bullseye mo, ganyang kalaki. Di ba? Target ka na Satan. Oh, di daw magkakasala. Oh, di ba? Hindi natin pwedeng sabihin. Because even the man that God entrusted, di ba, na pinagkatiwalaan niyang gumawa ng arko, di ba, nagkasala pa rin. Buti na lang, merong covenant si Lord na hindi nakabase sa performance ni Noah. Hindi sinabi ni Lord na, oh, sige Noah, kung mananatili kang tapat sa akin, hindi ka na magkakasala, ikaw at ang iyong mga anak, di ba, hindi ko nawawasakin ang mundo. Pero pagka ikaw nag-fail, back to zero tayo. Kasi kung gano'n, ano nangyari? Wala na. Di ba? Goodbye na kayo. Goodbye na tayo. Hindi na tayo magkikita-kita. Di ba? Kasi reset na lahat. Di ba? Buti na lang. Hindi nakabase kay Noah ang covenant ni Lord. Buti na lang. Di ba? Pero in Christ, we are a new creation. Di ba? Yung baha ay punishment, judgment sa kasalanan ng tao. At yung arko yung yung way ng salvation para sa pamilya ni Noah. And remember, sino nagsara ng arko? Si Lord, di ba? Yung rainbow ay sign ng kapayapaan pagkatapos ng pagbuhos ng galit at puot ng Diyos sa sanlibutan. At lahat ng bagay na yon ay tumuturo kanino? Kay Jesus. Diba? Walang ibang pangalan na binigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao. Ang sabi sa Acts chapter 1. Diba? Walang ibang pangalan maliban sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Diba? Sa krus, ibinuhos ni Jesus, hindi yung tubig lang, kundi yung kanyang dugo. Diba? Bilang kabayaran ng kasalanan ng sanlibutan. Diba? Kagabi pinanood namin yung reason. Diba? Tinusok si Jesus. Then bumuhos, 'di ba? Yung dugo, and then after yung tubig, 'di ba? Pinakita ba yung buhos yung tubig? Hindi ko nakita, hindi wala no. Sa tinusok lang, 'di ba? Perspective ng Roman no? Pero ang sabi ng Bible, 'di ba, tinusok si Jesus, bumuhos yung dugo at yung tubig, 'di ba? 'Di ba? It's a sign, 'di ba? Medically speaking, sa inyo ng ang talagang patay na si Jesus, 'di ba? Kasi tusok yon, diretso yun hanggang puso. Diba? Bakit may tubig? Yung tinatawag na pulmonary edema. Diba? Parang nangyayari sa akin. Nagtubig na. Diba? Nangyayari yon sa sobrang torture ng katawan. Diba? Nagtutubig yung puso, yung baga. Diba? Pero at the same time, ibig sabihin, medical lang. Ibig sabihin, he was dead. He died. Diba? Kasi may mga nagsasabi, hindi naman daw talaga namatay si Jesus. No, all evidences points that Jesus died on the cross. Diba? Hindi lang siya namatay ng simple lang. He died miserably. Diba? Lasog-lasog yung kanyang laman. Sa sobrang dami ng dinanas niya na hampas ng latigo na may mga buto, 'di ba? May mga hook sa dulo, 'di ba? Then at the same time, 'di ba? Yung crown of thorns na ang haba ng tinik ay 2 inches, 'di ba? Na ganyan lang siya kaliit. Napilit pinagkasya sa kanyang ulo, 'di ba? Binigay ng Diyos yung kanyang judgment. Pero hindi sa atin ibinigay kundi kay Jesus. And it is God, 'di ba, na nag-seal nung covenant na 'yon. 'Di ba?
Wrath was poured out. Binuhos ng Diyos yung kanyang galit, hindi sa mga tao, kundi kay Jesus. Diba? John 3:16, kayo na lamang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Diba? Ang ganda ng passage eh. Pero kung hihimay-himay natin yung passage, i-break out natin, di ba? Gayon na lamang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya binigay niya yung kanyang bugtong na anak na si Jesus. Anong ginawa ni Jesus? Philippians chapter 2. Bagamat siya'y likas at tunay na Diyos. Di ba? Hindi niya pinagpilitang maging kapantay ng Diyos. Iniwan niya yung kanyang trono, namuhay bilang tao, pinangarap bilang tao, namuhay bilang alipin, naging masunurin hanggang kamatayan sa krus. Paano niya dinanas yung death sa krus? Hindi lang siya basta pinako. Dumanas siya nang iniwan ng mga kanyang mga kaibigan. Di ba? Nirakan ng mga taong sumalubong sa kanya. Just nung Sunday lang, di ba? Before. Hindi nung Sunday, nung Sunday niya. Di ba? Sinalubong siya ng mga tao, Hosana, Hosana, to the highest, di ba? Dumarating ang hari ng Israel. And then after a few days, anong nasigaw ng mga tao? Crucify him. Pinili ng tao na lumabas ang isang pusakal kaysa sa kanya na wala namang kasalanan. Diba? Nag-produce ng mga false witnesses. Diba? Diba? He was tried. Siya'y hinaharap sa korte 10 oras ng gabi. Ibig sabihin, mistrial yun. Diba? Pero wala. Diba? Wala. Walang nagtanggol sa kanya. Di ba? Lahat ng kanyang alipin ng alagad ay nagtakbuhan na. Susunod-sunod na lang sa kanya. Di ba? And then anong dinanas niya sa mga Romans? Di ba? Ang description ng Bible, hindi mo siya makikilala sa sobrang torture. Kung napanood niyo na yung pelikula ng Passion of the Christ, di ba? Kulang pa yun. Di ba? Pagkatapos binitbit niya yung kanyang cross, naglakad sila, 'di ba? Ikaw wakwak ang katawan mo. Tapos bubuhatin mo pa yung cross. 'Di ba? Pagkatapos mong bubuhat ka ng ilang kilong kahoy kung saan ka ipapako. Pagkatapos pagdating doon sa bundok ng Golgotha, siya pinako, siya ay Imagine, sino natusok ng karayom? Sarap ba? Sino nakaapak ng pako? Sakit. Imaginein mo, ganyang kahabang pako, ganyang kalaki. Diba? Ibabaon sa kamay at paa mo. Diba? Pagkatapos ibibiting ka nang walang suporta, para makahinga ka, ikala mong batakin yung sarili mo, yung kamay mo nakapako. Itutulak mo yung paa mo, yung paa mo nakapako. Tapos para ma-suportahan yung sarili mo, sasandal mo yung likod mo, yung likod mo wakwak. Tapos yung kahoy, hindi naman siya makinis. Diba? At kada hinga mo, yung likod mo kumakaskas sa kahoy. Diba? Na puno ng, diba? Masasaludsod ka pa. Diba? And then, he died. Diba? Hindi lang. Habang nakapako siya doon, minamak siya ng mga tao. Oy, kung ikaw talaga, di iligtas mo ang sarili mo. Bumaba ka dyan. Diba? Pwede bang gawin ni Jesus yun? Pwede, yeah. Sabi nga ng Roman soldier sa pinapanood namin, ba't di lang siyang bakita sa lahat? Diba? Pero hindi. Hindi yun yung plano ni Lord. He wants to show compassion. He wants to show grace and mercy. Diba? Imagine, ipapako ko sa krus, anong sigaw mo? Ama, Ama, patawarin mo sila sapagkat di nila alam yung kanilang ginagawa. Diba? So imagine, si Jesus sa cross, binigay niya yung kanyang buhay, siya'y namatay, binuhos ang kanyang dugo para sa kalinsan, kapatawaran ng ating kasalanan. Ano yung ating magiging tugon? Ano yung ating magiging response? Diba? We are a new creation. Hindi lang basta tayo new creation na biglang bago na.
We are a new creation because of Jesus. Dahil kay Jesus, sa kanyang ginawa para sa atin. Na hindi tayo karapat-dapat humarap sa Diyos. Na hindi tayo karapat-dapat sa pag-ibig ng Diyos. Na hindi tayo karapat-dapat sa anumang biyaya mula sa Lord. Pero dahil kay Jesus, di ba? Alam nyo, kapag ka si Lord nasa langit, di ba? First nga, nakaupo kayo dyan, di ba? Pag tumitingin ako sa inyo, nakilala ko kayo, di ba? Alam ko mga pinagagawa nyo. Diba? Siyempre, maliban sa bago, di ba? Alam ko yung mga pinaggagawa nyo, di ba? Pwede ko kayo kausapin isa-isa at sabihin, ikaw, ito, ganito ginagawa mo, ito, ganito kapasaway ka, ito mga kalokohan mo, ikaw, ganito mga ano mo, ha? Di ba? Pwede, di ba? Pwede, kasi nakikita ko kayo. Di ba? Pero si Lord, tuwing titingin mula sa langit, for those who are in Christ, they are new creation. Di ba? Di ba? Hindi na si Ash ang nakikita ko. Hindi na si LA ang nakikita ko. Hindi si Nathan. Hindi si Jubilin. Hindi si Jubel. Hindi si Buboy. Ang nakikita niya sino? Si Jesus. Diba? Every time natitingin si Lord mula sa langit, ang nakikita niya hindi tayo na makasalanan. Hindi tayo na laging pumapalpak sa buhay. Diba? Ang nakikita niya sino? Si Jesus. Why? Because we are in Christ and Christ is in us. Dahil tayo ay na kay Kristo at si Kristo ay nasa sa atin. Diba? At dahil doon, meron tayong confidence. Diba? Meron tayong pag-asa. Meron tayong kasiguraduhan. Diba? Diba? Na kay Lord, it's always new. It is always new because He remembers His promises. Diba? He remembers yung pangako niya sa atin. Diba? At ang katuparan, actually, nung pangako na yun, ay walang iba kundi si Jesus. Pero syempre, nangako siya uli. Diba? I will return, ang sabi ni Jesus. Susunduin ko kayo pagdating ng panahon. Diba? At sa muling pagbabalik ko, I will bring a new heaven and a new earth. Diba? Kung literal ba yon, di natin alam. Basta't ang pangako niya, siya ay muling babalik. At kung sino man ang nasa kanya, siya ay isasama niya sa kanyang paraiso. Ang pangako ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos ay bago tuwing umaga. His mercies are new every morning. Hindi dahil sa atin, kundi dahil sa ginawa ni Kristo para sa atin. Yung pag-asa na meron tayo ngayong New Year ay hindi kung gaano ka ka-strong o gaano ka ka-porsigido sa gusto mong marating ngayong taon na to. Hindi rin to nakabase kung gaano tayo katapat. Yes, God expect us. Diba? Maasa, inihiin ng Diyos sa atin yung faithfulness. Diba? Pero even that is based, nakabase pa rin sa faithfulness ng Diyos sa atin. Diba? 1 John chapter 1 verse 9. Diba? Patatawarin tayo, linisin tayo. Bakit? Dahil siya ay He is faithful. Diba? Dahil naalala ng Diyos yung kanyang covenant para sa atin, makakaasa tayo na we can walk forward, hindi sa takot, kundi sa hope. Kaya nga sabi ko, diba, this 2026, hindi nating sasabihin, be better to me. Ngayong 2026, hindi tayo lalakad ng may takot. Ano kaya mangyayari? Diba? In 2026, we will move forward with confidence na kasama ko ang Diyos. Di niya ako iiwan, di niya ako pababayaan. So, wag tayong magtiwala sa ating sariling lakas. Wag tayong magtiwala sa sarili nating wisdom. Magtiwala tayo sa Panginoon na nagsabi, di ba?
Tuwing makikita ko to, maalala ko yung pangako ko sa iyo. At dahil alam ng Diyos, makakaasa tayo that His promises are always new. His love is always new. His mercy is always new. Every morning. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoong Diyos na dakila sa lahat, salamat Panginoon sa iyong katapatan. Salamat Lord dahil alam po namin Lord, Ikaw ang Diyos na tumutupad sa iyong pangako. Salamat Lord dahil Lord, Ikaw ang Diyos Panginoon na patuloy na umabot sa bawat isa. Sa kabila ng lahat ng kasamaan namin Panginoon, hindi man kami karapat-dapat Panginoon, binuhos mo pa rin yung pag-ibig mo sa amin Panginoon. Pinakita mo nga yung pag-ibig sa amin nang binigay mo sa Kristo upang mamatay kahit na kami makasalanan pa. Salamat Panginoon. Hindi sapat ang aming tinig, hindi sapat ang aming mga labi, ang aming buhay para magpasalamat sa mercy and grace na tinanggap namin mula sa iyo. Lord, salamat dahil binigay ni Jesus yung kanyang buhay. Salamat sa dugo na binuhos niya sa krus ng Kalbaryo upang ang aming kasalanan ay mapatawad, Panginoon, sa iyong harapan. Salamat, Panginoon, dahil alam po namin na hindi kami lumalakad sa sarili namin lakas, kundi kami, Panginoon, ay namumuhay bilang mga anak mo kay Kristo dahil sa ginawa niya para sa amin. At kung kami magkasala, Panginoon, tapat ang iyong salita, tapat ang iyong pangako, Panginoon, na kung kami lalapit sa iyo, kami iyong patatawarin, Panginoon, at lilinisin. Lord, dalangin namin patuloy mo kaming turuang mamuhay na may kabanalan. At patuloy kaming mamuhay, Panginoon, na daladala yung pag-ibig at pagpapatawad na nagmumula sa iyo. And sino man, Panginoon, na hindi pa ayos ang relationship sa iyo, Panginoon. Ang sino man, Panginoon, na wala pa kay Kristo, dalangin ko, hipuin mo siya at buksan ng kanyang puso't isipan, Panginoon, upang kilalanin niya si Kristo bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Upang makita niya, Panginoon, ang pagpapatawad ay nagmumula lamang sa iyo. Na ang tunay na kapayapaan, kasiguraduhan sa buhay ay matatagpuan lamang sa iyo. At higit sa lahat ng bagay, matatagpuan niya kay Kristo ang kaligtasan niya mula sa kasalanan at ang pag-asa ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo. Kumilos ka sa kanyang puso at hayaan mo, Lord, na ikaw ang maghari sa kanyang buhay. Maging sa amin lahat, Panginoon, ikaw maghari sa aming buhay. At ikaw ang maging sentro ng lahat sa amin, Panginoon. At ngayon 2026, patuloy kami lumakad, Panginoon, na mayroong pag-asa at may confidence, Panginoon, na ikaw nga ang aming kasama. Di mo kami iiwan, di mo kami pababayaan. Lord, maraming salamat po sa iyong papuri, sa iyong pasasalamat, sa pangalan ni Jesus, ito pa manalangin. Amen. Amen. God bless po.